Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong West Philippine Sea. Sabi ko naman po sa inyo, as long as na meron pong mga bagong balita tungkol po dyan sa ating West Philippine Sea, ito pong Simply Talkies Vlog magbibigay po ng mga pahayag, no, pag-opinion at reaction sa mga balitang ito. Kasi kailangan din natin pong labanan ang disinformation campaign ng mga Chekwa, no? Pasensya na kayo kung natatawag nating Chekwa, ganun po talaga sila, no? Call them as is, Chekwa, di ba? Inchik, Chekwa. Yun ang tawag natin sa ating bansa no? It is not discriminatory. Wag na kayong masyadong mga cry baby diyan. At ala naman akong pakialam. Nung bata kami, ganyan tawag namin, Chekwa, di ba? Nandi-discriminate ba kami? Hindi. Di ba? Kayo na ang bahala kung anong nasa isip ninyo. Basta ako, tatawagin ko silang Chekwa. No? So, eto po, pagpasensyahan nyo na, no? Another West Philippine Sea. Kung nagsasawa na po kayo, kayo lang po. Kasi may panawagan naman ng ating DND secretary dyan. So, sa dulo po yun. Unahin lang po natin itong balita na sa Manila Bulletin na itong National Security Council ay tuwang-tuwa po. Kasi meron po tayong vlog dyan tungkol dyan po sa survey ng Okta Research about doon po sa pagtanggap ng ating mga kababayan tungkol po sa West Philippine Sea. Ay napakaganda po. No? Dito, itong National Security Council welcomes public support for government's approach to West Philippine Sea. Natutuwa po ang ating National Security Council kahit papano nai-inform po ang ating mga kababayan. Kasi una natatalo tayo ng mga Chinese disinformation specialist ng mga Pilipino. O ngayon, malamang dumadami na po tayo na nagpapakalat ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan na ang West Philippine Sea, tayo po ay may karapatan dyan. Tayo po ay may pinanghahawakang 2016 arbitral ruling na kung saan ang International Court ay pumanig sa atin. At tayo binigyan po ng karapatan na maglayad sa ating West Philippine Sea ng exclusive economic zone na 200 nautical miles from our nearest coastline. Pero ayaw po tanggapin ng China. At yung claim nila na 9-dash line before ay binasura po ng korte because sabi lang nila, because it's our historical rights. Wala No such basis, no such evidence. Kaya binasura ng ruling. Pero ang China ayaw tanggapin yan. Kaya patuloy silang nagiging mga illegal aliens sa ating West Philippine Sea. Kasi ina-assert nila, kanila daw po ang kabuuan ng South China Sea. Palagay nyo mga kababayan, ulitin ko ang tanong. Kung hindi malakas ang militar ng China, no? Tulad lang katulad din natin sila sa palagay nyo. Malamang yan, makikihati yan, makikipag-oil exploration kaagad yan. Diba? Basahin lang natin itong balita. The National Security Council welcomed the results of a survey conducted by a private research firm which found that majority of adult Filipinos agree with the current administration approach to handling the territorial dispute between the Philippines and China in the West Philippine Sea. The tugon ng masa survey conducted by the Okta Research from September 30 to October 4 with 1,200 respondents showed that 38% of adult Filipinos support President Ferdinand Marcos Jr.'s policies and programs in West Philippine Sea in the third quarter of 2023. Quote, "We appreciate the support of the Filipino people and the public can be assured that the NSC will always advance the national interest and protect our sovereignty and territorial integrity at all times." Ayan po yung sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Okay, so ang ganda po hindi na po natin babasahin itong mga sinasabi pang mga result na ito, no? Andyan naman po yan, marami na po nag-vlog nito. Ito na lang po ang sasabihin natin sa mga sinabi ni Secretary Anyo. The survey results that the Filipino people consider the West Philippine Sea as a major concern and that the lives and livelihood of our people, especially the fisherfolk who depend on the seas, are primordial concerns which cannot be taken for granted. The survey results show that the country's foreign and security policies, including strengthening our ties with partners
allies, and friends are on the right track and we shall pursue our national interest with greater resolve in the coming year. Correct, tama naman po yan. No? So maganda po, nagpapasalamat po ang National Security Council. Natutuwa po sila dahil maganda na po ang perception ng ating mga kababayan dyan. Tungkol po sa pag-handle ng ating Pangulo, no, the government's approach dyan sa West Philippine issue. Sana yung mga kapwa natin Pilipino na kumakain pa rin ng pera ng check-what, iluwa nyo na po yan. Nakakadiri po kayo. Kasuklam-suklam po kayo. Mga hinayupak kayo. Hindi kayo pwedeng tawaging Pilipino na no? O eto pa po. Sa Manila Bulletin ulit, no? China says PH creating incidents in maritime law. Tayo na po talaga ang biniblame nila, no? Kasi natatalo na po sila. Hindi na po effective yung kanilang naratiba. Hindi na effective yung disinformation campaign nila. Bakit? Kasi tingnan nyo, 58%. That is up by 15% from the second quarter survey. Napakababa dati, 43%. Ngayon, lumagpas tayo ng 50%. That's a good job. Di pa? O ngayon, no? Nababahala na ang Vietnam, ang China. Kaya ngayon, yung mga nila, nagsasalita na. Si Mao Ning, si Wang Wenbin, o ito naman, sino man ito, ha? China has claimed the Philippines is not really conducting humanitarian missions in the West Philippine Sea, but is only creating incidents in the water. Wu Yan, ha? Pasensya na. Wu Qian, spokesman for China's Defense Department, did not believe the Philippines resupply missions were real because the supply vessels carried many journalists and propagated disinformation. Diyos mío, putang ina. Yun lang ang basis ninyo? Ha? Na dala-dala namin mga journalists and we propagate disinformation? Are you that freaking stupid, Mr. Wu? Why? Because in your country, journalists cannot speak. You curtail the freedom of expression, the freedom of the journalist. Ganun ba? You suppress the freedom of speech in your country, right? Kaya galit kayo na may mga journalists. Are you that fucking stupid? Diba? Sabi na natin yung katotohanan, mga kababayan. You are a fucking stupid, Mr. Wu Yan. I don't know tangin ang pangalan nito. Ito pa sabi niya, in my view, this is not humanitarian supply at all. It is to deliberately create an incident, play victim, and make a show in the name of humanitarian reason. Your statement is really vague. Nonsense. Huh? What is humanitarian to you? Huh? First, define empathy. Second, define apathy. If you know how to define that, do you know the feeling of having an empathy? If you know that, then you know the feeling of being humanitarian. Have you seen that there's no such provisions being delivered to our fellow Filipinos? Manning the Ayungin Shoal and our fisher folks? Diba? Are we the one causing incidents? You guys, because you are the one blocking our path to our humanitarian supply mission. So what's wrong with having journalists there to document any incidents that you guys are causing? You are fucking ridiculous. Nonsense ang pinagsasabi nitong gagong checkwa na ito. Di po ba, mga kababayan? Katok yata ito. Isa sila ng naratiba eh. Tayo, di ba? Kasi pag hindi nila sasabihin yung ganyang naratiba nila, malamang, they will never see the light of day again. Ito pa sabi niya. Ito, despite incidents taken on camera, Wu said Manila's protests against Beijing were just groundless accusations. So tama pala si Bato. Binabaliwala nila yung ating mga diplomatic protest. Tama ang Pangulo, we have to shift our strategy. Kasi useless eh. Very little improvement yung mga diplomatic protest and notes verbally. Kasi sabi nila, mahuhuli mo sa sinasabi nila, groundless accusation. So therefore, they're not listening to our diplomatic protest. It goes directly to the trash. Pero alam po ng international community kung ano ang ginagawang kagaguhan pang bubuli nitong China. Let's translate na rin in English. Hey, Mr. Wu Qian, you are a fucking ridiculous. You are packing nonsense.
'Di ba? Because the international community knows what you do to us during our resupply mission. You are a big bully. You fucking ridiculous. Di po ba? Murahin na natin, putangina mo. Hindi lang ako marunong magmura sa Chinese eh. Di po ba? Ni hao, fuck you. Di ba? He said this is purely false hype. O false daw yun. Eh di gago pala yung mga journalist, mga sinungaling. Eh yung mga journalist na yun, mga kababayan, hindi lang ating mga kababayang local yun, kundi may foreign journalist dun eh. Di po ba? Oh. And justified China's action by saying it is the Philippines intruded in its waters. O where is your, where is the proof that that is your waters because it's named after China? Gago. Di ba? Tanga-tanga to. Ang tatanga ng mga spokesperson nitong mga to. Eh kasi mga, yan eh, sa ulado, indoctrinated. Kasi kung di sila magbabasa ng tama, patay sila. O eto pa, mga kababayan, no? Ito yung mga accusations silang mga hindot na ito. Ito dapat talaga ang minumura ng malulutong. Mga buwakang ina nitong mga inchik na ito. Ha? China's military tells US to stop meddling in South China Sea maritime dispute. O yan, inaakusahan na po nila ang United States. Wag daw kayong makialam, hoy dyan mga US, government, wag daw po kayong makialam, pakialamero kasi kayo masyado. O ayan. China's military said the US must stop meddling in the maritime dispute between China and the Philippines as the issue has nothing to do with any third party. Abay, para palang lover's delight. Tangina. Third party ang ginamit ang puta. Kita, very limited English din pala itong mga gonggong na ito. O, quote. Sabi po noon yung si Wu Qian, yung spokesperson ng Defense Ministry nila. We urge the US to immediately stop meddling in the South China Sea issue. Stop emboldening and supporting the Philippines' infringement and provocation and safeguard regional peace and stability with the concrete actions. Uwe, takot ka lang sa US. Di ba? Ano na sila eh? Na-stress na sila. Na-stress sila mga babayan. Nababahala sila. Kasi wala pong pumapanig sa kanila eh. Walang pumapanig. Sabi ni Malaya, sila lang naniniwala sa kanila. Sabi ni Tariela, sila lang naniniwala sa sarili nila. Oh, sabi ni DND Chief, wala rin naniniwala sa kanila. Wala silang kakamping ibang bansa kundi it's the China, Chinese and Chekwa. Kaya ganyan sila. Oh, ngayon tinitira nila US. Oh. 'Di ba? Eh sana hindi lang US, sabi niyo na yung mga countries na nakapatrol namin. 'Di po ba? Sa palagay niyo, susunod ang US sa kanila? Magkaupakan na. Sabi nga nung kasamahan ko, ay kaibigan ko. No, one time, siyempre, party tonight, nagkakausap. Yan. Alam pare, kahit na ano pang gawin ng China dyan, kahit na ano pang sabihin nila na malakas military nila, sa palagay nila, sa experience sa gera ng Amerika. At yung sinasabi nilang mahihirapan ng Amerika na isustain ang war at different fronts, propaganda lang yan. May gera dyan sa Europe. Merong conflict ang Hamas at Israel. Diba? Nandiyan ang Amerika. 2 fronts yan. Kung sakaling may isa pang sisig club na hindi pagkakaintindihan at involved ang Amerika, masusustain ba ng Amerika? Kayo, palagay ninyo. Nagreklamo na ba ang Amerika that we cannot sustain these 2 fronts and another one? Sa mga political analysts, kami usapang inuman lang yan. Hindi sa porket nandito kami sa Amerika that we will brag about it. But in reality, in reality, na-sustain nga ng Amerika and its allies yung 2 fronts war nung World War II. Diba? Hindi lang yan sa dami ng mga gamit mo, tao mo. But this, and your experience on the battlefield. Yung propaganda ng mga China, yung mga Chekwa dyan sa kanilang mga X account, na ganito daw ang China. Uwe. Hindi daw mananalo ang Amerika sa World War II kung wala ang China. Uwe.
Ang tanong, kayo ba? Masisave ba kayo kung wala ang Amerika nung World War II? Di ba? Hayaan lang namin kayo. Mga gunggong no? Yung mga naratiba nila, it's baseless. Walang concrete evidence. O dito, mga kababayan, sabi nyo, maski na modern warfare na ito, bakit sa palagay nyo, hindi rin murder ang kaalaman, kagamitan ng mga Amerikano at yung allies niya? Gunggong, di ba? Tangina yung gamit nyo nga lang, mga, di ba yung mga nahuhuling Chinese spy dito? Di ba ang kakapal ng mukha nyo? Di po ba? Wu said China strongly deplores the U.S. supposed misrepresentation of facts and groundless accusation against China with regards to its actions in the water. Sino pang maniniwala dito? Sinong maniniwala? Hey, you! Hey, you! Who will believe you? Do you understand the words coming out from my mouth? Mr. You? Yeah, it's you. Who will believe you? No? You are fucking nonsense, man. Ito pa sabi niya. He also accused the US of conniving with and emboldening the Philippines' actions to supposedly threaten peace and coerce China for the Mutual Defense Treaty between Manila and Washington to be invoked. It will not work on China. It will not really work on you because we don't have an MDT with you. We have the MDT with the US. If you consider us a long-time friend, why we don't have a mutual defense treaty with you? Because you are what? Greedy. You. Do you understand the words coming out from my mouth? Greedy. Yon. And liars. Who will believe you? It's you, China, and the Chekwa. Ayaban niyang magsalita mga kababayan. Propaganda ni Gago. Eto po. Sa ABS-CBN. Konti na lang. 2 article na lang to. China. Blast PH plan to build Ayungin facility. Ayan na po. Baka meron na matutulad yun. Sa may bahay, maraming ewan. Eto na ang katotohanan. Eto na. Eto na. China on Friday claimed that the Philippines plan to build a permanent facility in Ayungin Shoal will severely infringe Beijing's sovereignty. Nasaan ba ang Beijing? They are thousands nautical miles away to that Ayungin Shoal. Tayo, nasaan ang Palawan? 105 nautical miles. Tapos tayo pang mag-i-infringe sa sovereignty ng Beijing. Ulul. The Chinese Foreign Ministry instated that its own Renai or Ayungin Shoal. It owns daw nila, it owns daw kanila yun. Nasaan ang patunay? Ito ang sabi ni Mao Ning, spokesperson pa rin nila. Ang dami lang mga putang inang spokesperson na ito. Mga bubo. Hey, Mao Ning, FU. Yan. Renau Jai, Ayungin Shoal is an uninhabited shoal. According to the declaration on the conduct of parties in the South China Sea, signed by China and ASEAN countries, parties should keep Renai Jiao uninhabited and facility-free. Kaya niya po yan nasasabi mga kababayan. Kasi ayan po yung convenient sa kanila. Now, the question is, can you tell that to your country why you build military base on that particular 3 islands? Yung Mischief, ano pa ba yung iba? 2 pa, nakalimutan ko lang. Why? If you are saying this, did you tell that to yourself? That all of the shoals on that West Philippine Sea or the Spratly Islands are uninhabited. Ibig sabihin, hindi nababahayan. Walang tao dyan. Ang naandyan lang ay ang mga reef o mga hayop. Why? Now, because it's not convenient for you, you are losing the argument, you will invoke this conduct of parties in the South China Sea. Ano po ba yan? O dito po sa ulat ng diplomat, alis muna tayo sa ABS-CBN. Ito po yung
isang article sa The Diplomat. A South China Sea Code of Conduct cannot be built on a foundation of bad faith. O, yun yung pinangangalandakan ni putang inang Mao-Ning na ito. Ha? Yung subtitle, there's an obvious reason, conduct of, COC, Code of Conduct, talks haven't progressed. China isn't interested. Kasi nga, bad faith eh. They created this code of conduct just to serve themselves at pinaniwala nila yung ASEAN countries and who are they? O sino ba yung mga nasa ASEAN? Isa tayo dyan. Ayun ang sabi niya eh. Dito sa ulat ng ABS-CBN that we sign. O, ha? Ito, inuulat ito, may date ba dito? On November 18, 2023 ha? Itong ulat ng The Diplomat. Last month, on the conclusion of talks with Senior Association of Southeast Asian Nations officials in Beijing, China's Foreign Ministry spokesperson optimistically announced that the parties had agreed to accelerate negotiations so as to strive to reach at an early date an effective and substantive code of conduct to govern their activities in the South China Sea. O ayan, ha? Sinasabi ng spokesperson nila, sino yun? Si Mao-Ning. Ha? This statement came 8 months after a similar proclamation at the start of 2023 and served to bookend yet another year of the diplomatic kabuki chatter that surrounds this perpetual deliberation. Kabuki? Parang ano lang, walang kwenta. Okay, nag-storytelling itong The Diplomat. Just 1 year ago, all 10 ASEAN leaders gathered together with then Chinese Premier Li Qiang in Phnom Penh, Cambodia, to mark the 20th anniversary of the milestone Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea. Then they reaffirmed the purpose and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UNCLOS, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the 5 Principles of Peaceful Coexistence, and other universally recognized principles of international law which shall serve as the basic norms governing state-to-state relations. O di ba ang ganda sa pandinig natin? Ha? Ang ganda daw. Like the initial 2002 DOC o yung Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea, last year's reaffirmation was a soaring, aspirational document filled with pledges of mutual respect. Ayan ang sinasabi ng diplomat. Self-restraint, adherence to international law, and the freedom of navigation under UNCLOS, and the peaceful resolution of disputes without resorting to the threat or use of force. That was last year ago. Ha? Ito. And yet, like the DOC itself, this reaffirmation carried with it an element of farce. Yung farce, kasinungalingan, hindi makatotohanan. Ayan. Every nation gathered then in Phnom Penh knew very well that the South China Sea now exists under the persistent threat and occasional use of force. O di ba? Anong ginagawa ng mga Chekwa? Do they adhere to this? Sila pa yan ha? Ang nagsabi niyan. Ha? Peaceful resolution of dispute without resulting to the threat or use of force. Eh di ba sila na ang gumagawa? Tapos sasabihin ni Mao-Ning na that we violated the Code of Conduct of Parties in the South China Sea, yung DOC na yan. Di ba? Sila. Tingnan nyo yung pambabaliktad nila. Hindi yata nila naintindihan yung pinirmahan nila na pinagkasunduan ng ASEAN and their country. Hindi sila member ng ASEAN, ha? Okay? It is a place where many disputes are not resolved peacefully. Di ba? Ano ang sabi ni Wu? Na hindi makatotohanan yung mga nangyayari dyan na ginagawa nila. Hindi sila naniniwala dun sa ating diplomatic protest. O di ba? Sila ang nanggagago. Kaya nga sabi dito, foundation of bad faith. It is only for China's convenience. Itong DOC na to, kumbaga, nabulag nila
ang ASEAN countries na pumirma dito. Self-serving mga kababayan. Kaya nga gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, nagre-request siya sa karatig bansa natin, Vietnam and Malaysia, probably includes the Brunei, to create a new conduct of the sea. Di ba? Kaya nga nagagalit ang China dyan eh. Kung nabasa nyo yun mga kababayan, galit na galit sila kay Presidente Marcos kasi sa bakit gagawa pa ng new conduct, code of conduct sa sea. Meron na. Ang gusto pa nga ngayon baguhin yan. Hanggang ngayon hindi nababago, ni-reaffirm lang nila yung commitment nila. 'Di ba? Ano pa sabi? It is a place or not of peace, but rather by the application and threat of violence by China. Kita nyo? Tapos sasabihin nila, tayo ang provokator, tayo ang gumagawa ng incidents o tension. Mga gago. The declaration's most powerful signatory, which has itself up as police officer, judge, jury, and jailer over all the others. Tingnan nyo sila mang gago. Tapos ayaw nila tayong makisundo sa US. Ayaw nilang makikialam ang US. Gago pala kayo eh. Kayo ang tumayong Diyos dyan eh. Diba? Self-serving. Itong dokumento nila ng Code of Conduct, mga gago, mga sinungaling, mandarambong. Diba? Far from respecting international law, correct. China has brazenly ignored and discarded both the central features of UNCLOS and the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Yung link po nitong tribunal ruling na ito, nandiyan po sa description para mabasa nyo yung totoong nangyari dyan, yung decision nitong The Hague, no? Baka sabihin nyo, kwento-kwento ko lang. Nandiyan po yung link sa baba. That clarified UNCLOS application the South China Sea. China has ignored the clear statement contained in UNCLOS in favor of a sweeping and unilaterally declared undisputable sovereignty over waters that are fairly apportioned to its neighbors. Correct. Diba? Beijing now act as the sole arbiter of national rights and jurisdiction. Siya lang mag-isa. Kaya nga sabi niyo, Tudoro kayo lang ang naniniwala sa sarili ninyo. Enforcing its rule by the constant presence of its naval, coast guard, and militia ships. Correct. China's neighbor have thus been subjected to a slow and inexorable invasion over the 2 decades since the DOC was first inked. They saw the world stand by as China unilaterally appended the South China Sea status quo by carrying out an audacious artificial island construction program. Tignan nyo, tama tayo. 3 na military base ang nireclaim, military structure ang tinayo nila. Nireclaim nila yung shoal. Ano ang sinasabi ni Mao Ning? Di ba? Dapat daw yung Ayungin Shoal, walang tao dyan, uninhabited dyan. Dapat ibalik din natin sa kanila. Bakit nyo tinayuan ng military base yung mga shoal na uninhabited? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ano lang po yung convenient pa sa kanila, ayun ang gagawin nila. Kung ano lang yung convenient at pabor na pabor sa kanila, ayun ang sasabi nila. Kasi kailangan maging maganda ang imahe nila sa kanilang mga citizen. Pero the world knows how bullish, how freaking liars you are. You cannot even abide to the international law, which is you have signed on this. Yung sinasabi nyong declaration of the Code of Parties in the South China Sea. You have said that. Sinabi nyo dito, the 1982 UNCLOS. Di ba? Bakit hindi nila magawa yan? Kasi nga talo sila sa 2016. Basahin nyo po yung link dyan, puntahan ninyo. Di ba? Ito po yung ito yung 3 reef. Yung Subi, Mischief, and Pierre Cross Reefs. Ayan po, yung 3. Di ba? Ginagago nila Kaya dapat itong mga karating na mga katabi natin, yung may claim dyan sa South China Sea, pagtulungan dapat natin yung China Di ba? Para ilagay natin sila sa kanilang pwesto. Dapat doon sila. Tingnan nyo po yung larawan na yan mga kababayan. Papakita ko lang sa inyo. Nakita ko po yan.
sa X account ng mga sumusuporta sa atin. Yung mga galit din sa China. Kita nyo yung orange? Yan yun lang kanilang exclusive economic zone. Kaya nga sabi ng iba, stay on the orange line. Ano pa yung sabi ng isang picture? Not China, not China, not China. Di ba? Hindi China yan. Doon lang sila. Pero nung ginagawa nila, kasi nga, sabi nila malakas ang aming military. Gegarahin namin kayo. Nagbabanta lang naman sila na nagbabantay. Hanggang pagbabanta lang naman sila eh. Di ba? Oh, mga walang yagballs. Di po ba? Ito pa ang sabi ni Mauning, balik tayo sa ABS-CBN, tama na tayo sa diplomat. Nakita nyo kung paano in-explain ng diplomat na kung paano, gaano kasinungaling, gaano ka self-serving ang China. Kung ano lang yung pabor sa kanila, kung ano lang yung para sa kanila, yun ang sasabi nila. That's how greedy are they. Kaya ito rin sinasabi ni Mauning, oh. Ha? Ano ngayon kung magtatayo kami ng facility diyan sa Ayungin? Sa amin din naman yan. Di po ba? Magalit kayo kung magalit kayo, magkakasubukan. Di po ba? The spokesperson of the Armed Forces of the Philippines blatantly claimed that the Philippines will build a permanent structure. This will be another major move the Philippines could take to go back to its own, could take to go back on its words. Change its policy, undermine the inhabited and facility, pre-status of Renoha. This will severely infringe on China's sovereignty, violate international law and the DOC. Gago! Kayo lang ang hindi marunong mag-adhere sa sarili nyong DOC. Hindi nga kayo marunong sumunod sa international law. Pinagsasabi mo, FU. Di po ba? Nakakagigil. Kakaasar mga kababayan. Sarap sampalin niyang Mauning na yan, no? Ang ina nitong mga spokesperson na to, pare-pareho naman ang lintayan nyo. Puro sovereignty, puro sovereignty. Wala nga kayong sovereignty, oh. And-explain ng diplomat. Ilagay ko rin yung link niyan sa baba para mabasa nyo ng buong buo how they explain how China is a liar, a violator, and a greedy country. Tapos, kakampi ni Duterte, yung mag-ama, Tamilmil, at yung mga supporters nilang mga asong ulol na mga Tamilmil sa West Philippine Sea. Eto po ewan ko lang. Kung hindi pa kayo maantig dito sa sinabi ni DND Chief, punta na tayo sa Philstar Global, last article. Protecting Philippine sovereignty, a shared duty. DND Chief. Yan. Lahat ng Pilipino dapat magkaisa. Kung yung mga Chekwa nagkakaisa sa sinasabi ng nila, ba't hindi natin magawa ito? Ipakita rin natin ang ating solidarity na atin ang West Philippine Sea. Kaso may mga gunggong na Pilipino tayo, kapwa Pilipino tayo na mga kumakain ng pera ng Chekwa. Diba? Yun ang masakit tanggapin mga kababayan. Hindi na naalis ang pagiging makapilit traidor ng mga gunggong na ito. Kasi meron silang enabler. Yung kanilang poong si Duterte. Pakinggan nyo yung sinabi niya. Pakinggan nyo muna. Iyan. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Hayaan mo na lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na hayaan mo yan siya. Just let it float there. Makuha mo ang Pilipima. Kasi maraming pera eh. Kung babae pa itong China, niligawan ko na yun. Di ba? Kayang-kaya niyang ibigay para wala na tayong problema. Tuwan-tuwa naman yung mga gagong Chekwa. Kaya in-enable In-enable ni Duterte. Dapat niya si Duterte, imbestigahan dyan. Inayupak na yan. Ano sabi naman ng anak niyang Tamilmil? Ayan. Yan po yung statement niya sa West Philippine Sea. Pakinggan niyo. Pong choyla, chididikong koyla, buchikek, ek,
Bobo chichang. Chidi kong tong na buchikek. Ek. Chidi wong wong choy. Chodo kong kong loy. Chidang bobo chichang. Chidi kong tong na. Chiding chong yakang kong wop. Buchikek. Ek. O di ba? Wala. Ni hao. Ni hao, hello. O ito po. Defense Secretary Gilbert Teodoro called on Filipinos yesterday to unite and fight as one to protect and uphold Philippine sovereignty. Correct. Agree po ako. No? Ngayon, yung mga Pilipino, no, marami po sila doon sa X account, yung mga minions ni Duterte, dapat talaga boldjackin natin ito, pagmumurahin natin sila, mga putang ina ninyo. No? Hindi na kayo dapat tawaging Pilipino. Huwag kayong magmalaki. Nakita nyong ginagago ang mga kapwa nyo Pilipino ng mga Chekwa sa West Philippine Sea, pero dinidepensa nyo pa rin sila. Ano kayo? Mga traidor kayo, mga putang ina nyo. Hindi nyo madepensahan ang kapwa nyo Pilipino por bagkus dinedepensahan ninyo ang mga banyagang umaapi pa sa inyo. Tapos sisisihin nyo ang US. Ano kinalaman ng US doon? Amerikano ba yung nagdadrive ng mga bangkang binunggo ng Chekwa? Amerikano ba ang nasa loob ng mga binombang tubig ni laser? Di ba? Mga gago eh. Ibabaling yung atensyon sa mga Amerikano. Ano kinalaman ng Amerikano dyan? Kung may kinalaman ng Amerikano, give us a proof. Kakastiguhin natin sila. Kaso hanggang salita lang kayo eh. Because of your bias to the Americans. Hindi kayo makapagbigay ng pruweba. Yung ano yung sinasabi ng bakla na yon? Di ba? Yung si boy girl. Nasabi niya, nagka-ed ka daw. Pinapasok ni Pangulong Bongbong Marcos. Gago ka pala, pinapasok yan ni Digong din eh. Tapos isinulong daw tayo sa gera ng Chekwa at Amerikano. Nasaan ang gera? Magdadalawang taon ng presidente ang Pangulo, nasaan ang gera? Di ba? Nilalason nila ang kaisipan natin. Huwag po tayong papayag mga kababayan na nanawagan na po ang DND chief. Magkaisa tayo. Ngayon kung ayaw nilang sumama sa ating pagkakaisa, buhatin nyo sila at palanguyin nyo sila papunta sa China. Kung yung ibang bansa, mga kababayan, sa totoo lang, napapanood ko to. Yung mga citizen ng ibang bansa, they are fed up with their lawmakers and leaders. Yung iba, binuhat nila at itinapon nila sa dumpster. Ibig sabihin, pinapaalala diyan sa mga mambabatas at mga politiko nila that they are not, hindi nila nagugustuhan yung ginagawa ng mga leaders nila. Sana ganun din tayong mga Pilipino, no? Yung mga leader na hindi gumagawa ng maganda, no? Buhatin ninyo. Itapon ninyo sa basurahan. Buhatin nyo lang, wag nyo sasaktan, no? Ayaw namin sa'yo, gago ka, diyan ka, basura ka, yun. Ewan ko lang kung hindi magtino ang mga yan. Di po ba? Yung mga traidor nating kababayan, barubalin ninyo sa kanilang mga social media account. Ewan ko lang kung hindi yan magtigil sa kaka-reply sa inyong mga pambabarubal sa kanila. Ang kakapal ng mukha halata namang mga lumalamo ng pera ng Chekwa o kung sino nagpapagalaw sa kanila Di po ba? Eto po. Teodoro, in his message in time for today's celebration of Rizal Day, said Filipinos should remember and be inspired by how the national hero fought bravely for all. Quote, today, may every Filipino be reminded of our shared duty and responsibility to uphold our sovereignty and sovereign rights as citizens of this nation. Let us embody our national heroes' unwavering love for the Philippines and remain united in protecting our hard-earned peace and independence. Correct. Teodoro said Dr. Jose Rizal was a visionary and patriot who chose to fight for the country's freedom through words and ideals, and his courage and sacrifice inspired others to join the fight for independence. Naway manatili sa ating mga puso at diwa ang alab ng pagmamahal sa bayan at itaguyod ang dangal at tapang ng Pilipino. Ayan. Teodoro issued the call amid increasing tensions in the West Philippine Sea, with China continuously insisting on ownership of almost the entire South China Sea despite the 2016, yung nandiyan pong link, arbitral award invalidating such claim. Ayan. The Philippine government and military had vowed to face the challenges in Philippines territorial waters with greater resolve in 2024. Correct. Teodoro said one of the key factors in going
against a bully is strengthening one's own defense capabilities through the continuing modernization of the armed forces of the Philippines. Agree. Pasensya na lang po yung mga pro-China po dyan. No? Hindi po kayo makakarinig ng magandang salita sa akin kundi FU, mga putang ina ninyo. Yun lang po. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.